Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Hindi ako sigurado kung totoo ba lahat ang ikinikwento sa akin ni Roho tungkol sa bahay na iyon. Kasi hindi ko pa naman nakikita ang tinutukoy niyang mga chambers sa basement. Subalit kapag may oras daw kami, ay dadalhin niya ako doon para maniwala ako na totoo ang mga sinasabi niya at hindi lang siya basta nagbibiro. Pero base sa obserbasyon ko sa bahay na iyon, ay posibleng ngang may nakabaong tunnel sa ilalim nito dahil meron akong nararamdaman na mabigat na enerhiya sa may ilalim ng bahay. Kapag nasa labas ka ng bahay ay hindi mo iisiping malawak pala ito sa loob dahil simpleng parisukat lang ang hugis nito gaya ng mga karaniwang tahanan. Pero sa lawak nito ay kasyang-kasya sa loob ang pinagsamang bahay namin ni Nalito. Hindi lang mga ordinaryong gamit at moderno ang makikita sa loob, kundi ang mga antigong koleksyon ng pamilya ni Roho. Mga gamit ng kanilang pamilya na mukhang nagmula pa sa Espanya ang iba. Ngunit karamihan sa mga ito ay mga figurine, upuan at mga naglalakihang basyo ng halaman. May iba't ibang sulok ang bahay. Marami itong pasikot-sikot na daan, kaya medyo nalilito rin kami kung saan ang patungo sa kusina. Sa gitnang sala naman makikita ang dining table. Dito nakalagay ang mahabang lamesa at mga upuan. May nakalapag itong mga kandila sa ibabaw at may isang basket sa gitna na puno ng iba't ibang klase ng prutas. Sa bandang dulo ng lamesa ay mapapansin ang malaking painting ng isang bigutilyong lalaki na nakasuot ng rayadilyo o yung uniforme ng mga Kastila. May rifle itong hawak na nakausli ang bayonte. Habang titig na titig ang mga mata sa lamesa na para bang nanlilisik sa galit. Matapos kaming ilibot ni Roho sa ibaba, ay umakyat naman kami sa ikalawang palapag ng bahay. Pagkaakyat namin, ay sumalubong naman agad sa amin ang magkakahanay na mga kwarto. Parang katulad lang rin ito sa farmhouse nila. Ngunit ang pinagkaibahan nga lang ay mas marami ang silid na nakahilera dito. Sa tansya ko, mga 10 kwarto ang mayroon sa bahay na iyon. Tapos magkakapareho lang din ang sukat at laki nito. Hindi gaya ng napagmasdan namin sa ibaba, puro moderno ang nakadisplay rito sa itaas at wala kaming makitang antigong bagay sa paligid. May nakasabit pang malaking chandelier sa kisame sa may dulo ng hagdan, nakatabi ng bintana. Animoy nag-iilaw ang bahay sa bawat kislap ng mga batong nasisinaga ng sikat ng araw. May mga aparador din na gawa sa plastik na nakatayo sa bawat sulok at ilang mga flower vase na nakapatong sa ibabaw ng patuwid na istante. Talagang hindi magpapahuli sa mga nauusong gamit ang pamilya nila Roho. Ngunit ang kaibahan nga lang dito ay hindi sila gumagamit ng kuryente, kaya maraming makikitang lampara ang nakasabit sa bawat gilid ng dingding at pader ng bahay. May kaya naman sila, pero bakit hindi mo lang sila nagpakabit ng kuryente? Ito ang malaking katanungan ko sa isipan noong makaakyat ako sa itaas ng bahay. Subalit hindi ko na nagawang itanong kay Roho dahil hinila na ako ng mga kumag papasok sa isang kwarto. Isang malaking king-size bed ang bumungad sa amin pagpasok ng kwarto. Nasa tabi nito ang isang mesita na may nakapatong na frame sa ibabaw. Simple lang itong tignan at wala namang litrato, kaya ibinaling ko pa sa paligid ang atensyon ko. Baka may interesanting bagay akong makita. May napansin akong nakasabit na sungay ng usa sa dingding.
Tapos may isang saddle dito na nakasampay na parang gamit sa kabayo. Napansin ko rin ang isang wall clock na nakahinto ang mga daliri sa oras na 3:00 ng hapon. Marahil naubusan na ng battery kaya huminto. May isang aparador na nakadikit sa may sulok, nakatabi ng bintana. Ngunit maliit lang ito at base sa sukat, 2 tao lang ang maaaring gumamit nito. Bukod sa mga bagay na ito ay wala na akong napansing kakaiba sa buong paligid ng kwarto. Sa king size bed ng kama ay pwede kaming magkasyang 4. Ngunit sabi ni Rojo ay doon na lang daw kami matulog sa kabilang kwarto, nakatabi lang din ang silid na ito. Maganda ito, komportable at mas makakapagpahinga kami ng maayos. Ayos na rin iyon, makakaiwas na ako sa malalakas na hilik ng 2 kumag na iyon. Sumang-ayon agad ako dahil mas gusto ko ring mapanatiling payapa ang paligid para mas tahimik ang gabi ko kaysa magtiyaga ako makipagsiksikan sa 2 na animoy mga baboy kapag natutulog. Hindi naman nagreklamo ang 2 at mas gusto pa nilang masolo ang kama. Komportable pa raw ang tulog nila kung sila lang 2 ang nasa kamang iyon. Matapos sabihin iyon ni Rojo ay inaya niya na ako sa kabila na siyang magiging kwarto namin. Kaya lumabas na kami upang ipakita sa akin ang itsura ng kwartong tutulugan namin. Pagkabukas pa lang ni Rojo ng pinto ay agad nang sumalubong sa akin ang mabangong amoy ng kwarto. Para itong halimuyak ng bulaklak na sumabog sa mukha ko, kaya natigilan ako saglit sa pagpasok. Napakabango ng naaamoy ko na parang nasa gitna ako ng hardin na punong-puno ng mga tanim na bulaklak. Hindi ko tuloy maiwasang mapipikit upang namnamin ang samyo nito. Pero bigla akong napadilat nang hilahin ni Rojo ang kamay ko para ilagay ang mga gamit ko sa kabinet sa sulok na malapit sa may kama. Katulad ng kama ni Nalito sa kabilang kwarto, ay king size din ang kama doon. Kaya sigurado magiging komportable rin ang tulog ko. Subalit nang papalapit na ako sa kabinet, ay natigilan ako sandali nang magbukas ito ng magbukas o iyon bang kusang bumukas noong papalapit ako. Tinignan ko kaagad si Rojo kung nakita niya ba iyon, ngunit busy siya sa pagbubuhos ng laman ng bag niya sa kama. Kinabahan tuloy ako sa naiisip na baka may kung ano na namang kababalaghan ang bumabalot sa bahay na iyon. Pagkabalik ko ng tingin sa kabinet ay halos mapamura ako sa gulat nang makitang nakasara na naman iyon. Napahawak ako sa dibdib sa sobrang kaba. Wala namang hangin na pumapasok sa loob dahil sarado pa ang bintana, kaya imposibleng magsara at bukas ng kusa ang kabinet na iyon. Oy, Emong, anong problema? Bakit di mo pa ipasok ang mga gamit mo? Nakakunot noong tanong pa sa akin ni Rojo. Pasensya na. Marami lang kasi akong iniisip. Kaya hindi ko maiwasan na makadama ng bigat. Sige, ipapasok ko na ang mga ito. Sagot ko pa, pero mas lalong kumunot ang noo ni Rojo. Ha? Bigat? Bakit? May napapansin ka bang kakaiba rito? Seryosong tanong niya pa. Hindi. Wala naman. Ibig kong sabihin, siguro dala lang ng pagod. Kaya medyo mabigat ang pakiramdam ko ngayon. Palusot ko pa kay Rojo. Sigurado ka? Tila hindi kumbinsidong pagtatanong pa ni Rojo. Oo, sigurado ako. Sabay nag-thumbs up pa ako. Matapos nito ay nilagay ko na ang mga damit ko sa loob ng kabinet para mailagay na rin ni Rojo ang kanya. Maayos kong hinilera sa kanan ang pantalon ko at shorts, tapos sa kaliwa naman inilagay ang mga damit ko. Nahahati sa 2 parte ang kabinet, kaya may mapaglalagyan pa ng damit niya si Rojo sa may bandang ibaba. Sa itaas ko na inilagay yung sa akin para madali ko itong makukuha tuwing magbibihis ako. Umay kukunin sa aking mga gamit. Dinala ko rin ang buntot pagi
at isiniksik ko ito sa sulok para kung sakaling may mangyari ay magagamit ko. Ang langis naman ni Andrea ay ipinatong ko lang sa may gilid. Kahit makita naman iyon ni Rojo, ay siguradong hindi niya naman pagkakainteresan. Matapos kong maisaayos ang lahat, ay nilagay naman ni Rojo ang mga gamit niya. Tinulungan ko na siya sa paglalagay para mapadali ang trabaho. Pero natigilan ako nang bigla kong makapa ang mutya ng alimango sa ilalim ng mga damit ni Rojo. Nakita ito ni Rojo nang ilabas ko. "Binigay pala sa iyo ito ni Manang Celia?" Tanong ko pa rito. "Oo, noong paalis na tayo. Inalok niya raw yan sa iyo, kaso ayaw mo naman daw kunin, kaya sa akin niya na lang ibinigay. Ang totoo nga, ayaw ko rin naman talagang kunin, kaso mapilit si Lola eh. Kaya dinala ko na lang." Paliwanag pa sa akin ni Rojo. "Mabuti at tinanggap mo. Magagamit mo yan sa tamang panahon. Hindi mo lang alam ang mga maaaring maitulong yan sa iyo kapag kinakailangan na. Maraming nilalaman na kapangyarihan yan na maaari mong mapakinabangan. Sabi sa akin ni Manang Celia, bihira lang daw ang magkaroon nito, kaya ingatan mo ito ha." Wika ko pa kay Rojo, sabay iniabot ko na sa kanya ang mutya. Tumango lang siya ng nakangiti at sinuot na sa leeg niya ang mutya. Habang inaayos namin sa lagayan ang mga gamit ni Rojo, ay isang katok ang narinig namin sa may pinto. Mahina lang ito, pero dinig namin pareho, kaya natigilan kami sa ginagawa at nagkatinginan. Maya-maya pa ay nasundan na naman ito na isa pang katok. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas malakas na kumpara sa nauna. Tumayo kami ni Rojo at sabay nilapitan ang pinto upang alamin kung sino ang nasa labas. Nagsenyasan kami na sabay nasisilip at pagkabukas nga ng pinto ay sumalubong sa amin ang bulaga ng dalawang tukmol na tumatalon-talon pa habang nagtatawanan sa harap namin. Naduraan ko tuloy ang mukha ni Buboy dahil kamuntikan niya na akong mahalikan. Nang ma-outbalance siya at di kinaya ang pagtalon, mabuti na lang at nakaiwas ako agad, kaya bumulusok ito patungo kay Rojo at pareho silang natumba sa sahig. Nadaganan ni Buboy si Rojo. Tawang-tawa naman si Lito sa nangyari, kaya binatukan ko ito at agad siyang natahimik. "Ano bang kalokohan niya pinagagawa niyong dalawa? Para kayong mga bata ah." Singhal ko pa sa dalawa habang tinutulungan kong makatayo si Rojo na nadaganan ni Buboy. Mukhang muntik nang mapisa si Rojo sa laki ng katawan ng dambuhalang si Buboy. Animoy sumalo ng napakalaking langka si Rojo, kaya bagsak ito sa sahig. "Ayos ka lang, Rojo?" Nag-aalalang tanong ko pa. "Oo, ayos lang ako. Tsaka, hayaan mo na sila, Emong. Mukhang nagbibiro lang naman sila eh. Wala namang kaso ito sa akin. Mas gusto ko pa nga ang ganito na masaya." Tugon pa ni Rojo. "Hindi kasi nakakatuwa ang pinaggagawa ng dalawang to. Oh, Buboy, ayos ka lang ba?" Wika ko pa at sabay na naming itinayo ni Rojo dahil para itong magnet na dumikit na sa sahig. Sarili niya mismo ay hindi niya maibangon sa laki ng kanyang tiyan. "Oo, ayos lang ako. Pasensya na kayo. Si Lito ang nakaisip nito eh. Nagulatin kayo. Di ko naman alam na aabot sa ganito." "Teka nga pala, ano yung tumalsik sa mukha ko? Sipon mo ba yun, Emong?" Wika pa ni Buboy sa akin matapos namin siyang maitayo. "Ha? Anong sipon ka dyan? Wala kaya akong ginawa sa'yo. Sige, tignan mo pa. Halughugin mo pa ang ilong ko kung sinisipon ba ako." Pagsisinungaling ko pa, hindi na nakareact si Buboy, kaya inis na lang itong pinunasan ang sarili gamit ang kamay. Bigla namang sumagot si Lito. "Hoy, anong ako? Pareho lang tayong nakaisip nito, di ba? Huwag ko nga manisi dyan." Humakbang si Buboy at kinasahan ang payatot na si Lito. Para tuloy itong walis na tinangay sa hangin nang kwelyuhan siya ni Buboy. Hindi matanggap ni Tabatsoy na siya lang ang sisisihin, kaya agad uminit ang ulo nito. "Nako, tama na nga yan. Baka kung saan pa yan umabot." Inawat na agad namin ang dalawa
Habang lihim na nakangiti kay Buboy, tinignan niya ako pero umiwas ako. Ang mabuti pa, bumaba na lang tayo. Baka tapos na si Lola sa paggawa ng merienda natin. Mungkahi naman ni Rojo. Sumang-ayon naman kami. Mas mabuti na rin iyon kaysa magkainitan pa ang dalawa. Kaya agad na nga kaming bumaba. Habang bumababa, ay aksidente kong nahagip sa gilid ng hagdan ang isang tila pinto na nakahilata sa sahig. Double door ito. Tapos may iilang nakadikit na maliliit na bilog na bakal sa seradura nito. Naisip ko na baka ito ang tinutukoy na basement ni Rojo. Pero sa ngayon ay mukhang nakalak ito dahil may kadena at kandadong nakapulupot sa knob nito. Sa halip na busisihin, hinayaan ko na lang ito at nagpatuloy na sa pagbaba. Noong makababa na kami, ay dumiretso kaming apat sa lamesa kung saan makikitang nakahanda na ang pangmeryenda sa amin ni Lola Esther. Samot-saring mga kakanin ang nakalatag sa ibabaw ng mga plato. Mayroong suman, kalamay, at yung paborito ko sa lahat na biko. Tapos may 4 na tasa ng gatas na nakalapag din sa lamesa na umuusok pa. Sakto ang pagdating ni Lola Esther na may dala pang malaking papaya na hinati-hati niya sa 4. Nilapag niya rin ito. Mabuti at bumaba na kayo. Tatawagin ko na sana kayo eh. O siya, upo na nang makakain na bago pa lumamig ang gatas nyo. Nakangiting pag-aya pa ng matanda. Umupo naman kami at dumampot ng plato. Siyempre, inuna ko kaagad ang paborito ko bago kinuha ang isang tasa ng gatas sa gilid. Yung mga suman at kalamay ang binanata ni Lito at Buboy. Pero napansin ko si Rojo na papaya lang ang kanyang kinain. Tila wala itong gana. Oh, Apo, bakit di ka kumain ng merienda? Ayaw mo ba ng malagkit? Pagtataka ang tanong pa ni Lola Esther, nagtataka rin nga kami. Hindi naman po sa ganun, Lola. Sawa na po kasi ako sa ganyan. Sagot pa ni Rojo, pero ang totoo ay mas gusto niya ang luto ni Manang Celia kaysa sa mga kakanin na ginagawa ni Lola Esther. Sinabi niya ito sa akin pagkatapos naming magmerienda, kaya nalaman ko ang dahilan. Sabi pa niya, hindi raw masarap ang kakanin ni Lola Esther dahil marami ito maglagay ng gata at asukal. Ngunit para sa akin, mas masarap ang maraming gata kasi nababalansin nito ang texture ng pagkain. Kaya okay na okay sa akin ang luto ni Lola Esther. Sadyang magkaiba lang kami ng panlasa ni Rojo. Pero hindi ko siya masisi kung mas gusto niya ang luto ni Manang Celia. Mukhang mas sanay yata siya sa luto noon. Basta ako kahit ano ay masarap sa akin. Huwag nga lang yung may lason o panghawa ng pagkaaswang. Kahit bigyan pa siguro ako ng 1,000,000, hindi ko kakainin kung kaligtasan ko naman ang nakasalalay. Sa katunayan nga, sa sobrang sarap ng kakanin ni Lola Esther, ay ako halos ang nakaubos ng biko. Masarap kasi siya magluto, talagang native at pang-probinsya ang lasa, kaya wala akong masabi kundi ang masarap. Pagkatapos naming magmerienda ay napagdesisyonan namin na maglakad-lakad muna sa labas ng bahay upang magpatunaw ng kinain dahil pihadong mamaya ay mapapasabak na naman kami sa masarap na hapunan. Habang naglalakad sa daan ay napapansin kong tinitingnan kami ng mga tao. Marahil bago lang kami sa paningin nila kaya sila ganito. Medyo nakakailanga lang kasi halos lahat ng taong madaanan namin ay sa amin talaga nakatingin. Kaya napatanong agad ako kay Rojo kung ganito din ba ang ginagawa nila sa ibang mga dayo. Nakakaduda lang kasi dahil ultimo mga bata ay ayaw nang mapaling ang leeg sa kakatitig lang sa amin. Uy, Rojo, sabihin mo nga, normal lang ba ang ganito sa mga tao dito? Iba kasi sila makatingin eh. Daig pa natin ang mga kriminal, nakakapagtaka tuloy. Saad ko pa kay Rojo. Oo, ganyan talaga sila rito.
lalo na kapag galing sa malalayong lugar ang mga dayo. Ang usap-usapan kasi noon, may mga bata din o mga kasing edad natin na nagbakasyon rito. Tapos pagkaraan ng isang araw ay hindi na sila nakita. Umakyat sila sa bundok. Matagal nga silang pinaghahanap ng mga magulang nila eh. Kaso bigo pa rin silang mahanap ang mga ito sa kapal ng kagubatan. Tinulungan sila ng mga taga-baryo. Kaso may isa sa mga residente dito ang napahamak. Nahulog sa bangin. Kaya ganyan sila makatitig simula noon. Marahil iniisip nila na mawawala rin tayo at peperwisyuhin na naman ang mga taga rito sa paghahanap. Mahabang paliwanag pa ni Rojo. Ganun ba? Nakakalungkot naman pala. Pero ano ba talagang nangyari doon sa mga batang nawawala? Muli ko pang tanong. Ayon sa narinig ko, nalunod raw sa ilog. Dahil ilan sa gamit noong mga nawala ay nakita malapit sa isang ilog. Pero ang sabi naman ng iba ay kinuha di umano ng mga engkanto. Ewan, basta yun lang ang narinig ko. Kaya hindi ako sigurado eh. Tugon naman ni Rojo. Bakit po naman kami dinala rito kung may nangyari palang ganoon sa lugar na ito? Sabat naman ni Buboy. Nako, pasensya na kayo. Ayaw ko lang kasi kayong matakot kaya hindi ko na sinabi sa inyo ang tungkol doon. Pero matagal na panahon na yun nangyari. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo at sisiguraduhin kong ligtas kayo. Pagpapakalma pa ni Rojo, nagpatuloy kami sa pag-iikot sa lugar hanggang sa mapadpad kami sa isang bukana ng kakahuyan. Tumigil kami sandali dahil mukhang napapalayo na kami sa baryo at magtatakip silim na rin. Nagpasya kaming bumalik, ngunit nakasalubong namin ang isang matandang lalaki na nakasakay sa kalabaw. Huminto sa amin ang matandang lalaki tapos binati niya si Rojo. Mukhang magkakilala ang dalawa. Magandang hapon din po, Mang Gaspar. Ganti pa ni Rojo. Sino naman itong mga kasama mo, iho? Tanong pa noong matanda kay Rojo. At iniisa-isa niya kaming pasadahan ang tingin. Mula kay Buboy, sunod si Lito, tapos sa akin. Halatang kinikilatis kaming maigi hanggang sa huminto ang tingin sa akin at matagal akong tinitigan bago bumaling kay Rojo. Mga kaibigan ko po sila, Mang Gaspar. Nandito sila upang magbakasyon. Tugon naman ni Rojo. Ganun ba? Mga iho, ito lang ang maipapayo ko sa inyo. Huwag na huwag kayong gagambala rito ng mga hindi nyo nakikita. Kung gusto nyo pang makauwi ng buhay. Babala pa ni Mang Gaspar. Natakot kaagad si Lito at Buboy. Upo, masusunod po. Hindi kami mag-iingay. Kabadong wika pa ng dalawa. Mang Gaspar naman, huwag nyo nga silang takutin. Baka naman biglang mag-uwian ang mga yan. Saan pa ni Rojo? Ay, pasensya na. Gusto ko lang naman silang paalalahanan. Mas mabuti nang nag-iingat kaysa sa magsisi sila sa bandang huli. Kung ayaw nilang makinig, edi bahala sila. Ang mahalaga, nagpayo ako. Nasa sa kanila na yun. Katwiran pa ni Mang Gaspar. Ano hubang kababalagan ang nalalaman niyo sa lugar na ito, Amang? Lakas loob na tanong ko pa. Tinignan ako sandali nito. Pagkatapos ay bumaba siya sa sinasakyang kalabaw. Hinila niya ito papunta sa isang puno at itinali. Hali kayo, may ikikwento ako sa inyo. Utos pa ni Mang Gaspar. Nagsisunura naman kami agad at naupo sa isang nakahigang punong kahoy na nabubulok na sa may gilid. Noong araw, matapos ang digmaan ng Amerikano at Hapon, may bali-balita dito na nag-umpisa ang pagkalat ng mga kampo ng kadiliman. Nabulabog sila sa ingay ng gera at dito rin nagsimula ang pagdanak ng dugo. Noong ako'y medyo bata-bata pa, nakaranas ako ng kalupitan sa aking tiyuhin. Matagal lang patay ang mga magulang ko dahil sa gera. Kaya noong naulila ako, kinupkup ako ng aking magaling na tiyuhin. Pero sa huli ay puro pasakit lang ang inabot ko sa kanya. Palagi akong binubugbog sa tuwing siya ay umuwi ng lasing.
Isang gabi noon, naaalala ko, araw iyon ng Biyernes. Habang ako ay nakadungaw sa bintana, may nakita akong isang nilalang na lumilipad sa ere. May malapad itong mga pakpak at kalahati lang ng tao ang kanyang katawan. Noong una ay inisip kong baka namamalikmata lang ako. Pero nagbago yun noong makita kong inatake ng nilalang ang tiyuhin ko. Saktong pauwi at lasing ang tiyuhin ko noon ng gabing iyon, kaya hindi ito nakapanlaban sa nilalang. Dinagit ng nilalang iyong tiyuhin ko. Tapos nakita ko pang kinagat ito sa leeg. Sa sobrang takot ko ay nagsara ako agad ng bintana tapos nagkulong sa kwarto. Takot na takot ako noon. Unang beses kasi iyon na makakita ako ng ganoong nilalang. Kaya halos hindi ako nakatulog sa buong gabi. Kinabukasan, natagpuan ng mga magsasaka ang nilalangaw na bangkay ng tiyuhin ko sa gilid ng ilog at pugot na ang ulo nito. Ilang oras pa ang lumipas bago nahanap ang kanyang nawawalang ulo. Natagpuan ito sa gitna ng maisan at halos bumaliktad ang sikmura ng mga nakakita dahil wala na itong mga mata ng matagpuan. Magmula noon ay mag-isa na ako sa buhay. May mga pinsan naman ako pero hindi ako umasa sa kanila. Itinaguyod ko ang sarili ko sa pamamagitan ng mga naiwan ni Tiyo. Ipinagpatuloy ko ang pag-aalaga ng 2 kalabaw niya at 2 baboy. Pinarami ko muna iyon bago nagsimulang magbenta. May taniman din siya ng mais at kamuting kahoy, kaya ako na rin ang nagpatuloy noon. Nagawa kong mairaos ang buhay ko kahit mag-isa lang ako. Magmula noong mangyari ang pagpatay sa tiyuhin ko, ay hindi na nagpakita pa sa akin ang nilalang na pumatay sa kanya. Mahabang kwento pa ni Mang Gaspar. Takot at kilabot ang naramdaman ni Lito at Buboy, maliban sa amin ni Rojo na nakatuon lang sa pakikinig kay Mang Gaspar. Mang Gaspar, simula po ba noon, sunod-sunod na sila nagpaparamdam sa lugar na ito? Tanong ko pa sa matandang magsasaka. Oo, sa katunayan, napakarami nila. Maliban sa mga aswang, samot-saring mga nilalang rin ang naglitawan dito. Kagaya na lang ng mga engkanto, duhende, kapre. Pero mas talamak talaga ang mga wakwak. Pero karamihan sa kanila ay sa ibang lugar naman naghahasik ng lagim. Yung ibang mga engkanto naman ay mga dayo ang madalas makursunadahan. Mas popular dito yung mga tinatawag na tambaloslos. Dahil ginulo ng digmaan ang tirahan nila, ay sila naman ngayon ang nanggugulo sa mga tao. Marami na silang naging biktima dito. Kaso hindi lang sinasabi dahil ayaw ng mga opisyal na katakutan ang lugar namin. Pero sa maniwala kayo't sa hindi, nakakita na ako ng isa. Pagbubulgar pa ni Mang Gaspar sa amin. Sigurado po kayo, Mang Gaspar? Ano pong itsura nung tambaluslos na sinasabi nyo? Tanong pa ni Buboy. Itsura? Nako iho, huwag mo nang itanong. Dahil hindi mo rin gugustuhin kapag makita mo sila. Para silang isang halimbawa ng masamang bangungot sa malalim na pagtulog sa gabi. Ani Mang Gaspar, napalunok ng laway si Buboy. Naniniwala din po ba kayo na yung mga nawawalang tao ay mga tambaluslos ang may kagagawan? Direktang tanong ko pa sa matanda. Malakas ang paniniwala ko na sila ang may sala sa mga nawawalang tao rito. Ang nilalang na yun kasi ay kumakain ng tao ng buo. Kaya walang mahanap na bangkay dahil nilunok na nga sila ng tambaloslos. Tugon pa ni Mang Gaspar. Pero di po ba mga babae lang ang madalas puntiryahin ng mga tambaloslos? Saan ko pa rito? Tama ka naman sa sinasabi mo dyan, iho. Ang kaso nga lang, kapag nalaman nilang nasa paligid ka lang, dapat magdasal ka na. Hindi sinasanto ng mga tambaloslos ang kahit sino, mapababae man o lalaki, bata o matanda. Lahat ng maramdaman nilang gumagalaw ay pagkain para sa kanila. Paliwanag ni Mang Gaspar. Mabuti naman po nakaligtas kayo sa kamay nila, Mang Gaspar. Sobrang takot to siguro noong pinagdaanan nyo yun.
Sambit naman ni Lito. Alam niyo mga iho, sa totoo lang, noong mga oras na iyon, akala ko nga ay katapusan ko na talaga. Kaso may nangyaring kakaiba na nagpatakbo papalayo sa tambaloslos na sana'y kakain sa akin. May isang tao akong naaninagan habang ako ay nawawala ng malay. Madilim noon, kaya hindi ko namukhaan kung sino siya. Pero sigurado akong babae siya dahil sa hubog ng katawan. May hawak siyang latigo, nakakaibang disenyo. Hindi ako sigurado kung latigo ba talaga iyon o sinturon. Kasi pinaghahampas niya noon ang tambaloslos sa likod, kaya nagtatakbo iyon papalayo. Sagot ni Mang Gaspar habang iniisip ang ilang detalye sa nakaraan. Sa hinuha ko naman ay baka si Lola Iska ang tinutukoy niya. Ang kaso, paano naman iyon magagawa ni Lola Iska? Matanda na siya, saka may apo pa siyang kasama. Hindi iiwanan ni Lola Iska ang apo niya para lang tumulong sa iba. Muling nagsalita ang matanda. Pero nakita ko na may kasama siyang bata. Maliit pa ang bata siguro, mga 5 o 7 taong gulang. Nakita ko siyang kasama yung babae bago ako nawala ng ulirat. Biglang sabi pa ni Mang Gaspar. Kaya nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Walang duda, si Lola Iska nga ang tumulong kay Mang Gaspar. Pero bakit kaya niya naisipang tulungan ito? Naawa ba siya o sadyang aksidenteng nadaanan niya lang ito habang papauwi sila ng bahay? Sumasakit na ang ulo ko sa kakaisip, kaya nagpa siya akong tumayo na at mag-inat-inat ng buto. Nangawit na rin ako sa kakaupo. Tumayo na rin si Rojo, pati si Mang Gaspar. Pagkatapos ay nagpaalam na ito sa amin na uuwi na. Dumidilim na rin kasi, kaya natatakot din daw ito na abutan ng pagdilim sa daan, lalo at liblib na baryo pa naman iyon. Sige, paalam na sa inyo mga iho. Umuwi na rin kayo, bago pa kayo abutan ng pagdilim. Wika pa sa amin ni Mang Gaspar. Pagkatapos nitong sumakay sa kalabaw. Sige po Mang Gaspar, mag-iingat din kayo sa pag-uwi. Sabay-sabay pa naming sagot. Kayo rin. Sige, alis na ako. Lumakad na nga ang kalabaw ni Mang Gaspar, kaya hinatid na lang namin ito ng tanaw hanggang sa mawala sa aming paningin ang matanda. Nagsimula na rin kaming maglakad papauwi. Pagkarating sa bahay ay naabutan namin na ihanda na ni Lola Esther ang hapunan. Gabi na noon at pasado 6:00 na kami nakauwi. Wala ng tao ang nadadaanan namin sa paglalakad. Lahat ng bahay ay nakasara at tanging liwanag na lang ng lampara sa loob ang nakikita namin sa paligid. Sabi ni Rojo, maaga raw talaga silang nagsasara ng pintuan at bintana. Gawa nga nang natatakot sila sa presensya ng mga nilalang na umaaligid tuwing sumasapit ang gabi. Umupo na kami sa kanya-kanyang silya habang hinahanda ni Lola Esther ang paghahain ng aming pagkain. Noong mailapag na lahat ng pagkain ay sinabi noon, Oh, magdasal muna tayo ha, bago kumain. Wika niya pa at siya rin ang nagsagawa ng pagdarasal. Oh, kain na! Wika niya pa, kaya agad na kaming nagsikuha ng kanin at ulam. Inihaw na isda at kinilaw ang magkasama naming pinagsaluhan. Halos maligo ako sa pawis noon dahil maliban sa bagong luto ang kanin, may sili din ang ulam na nagpadagdag sa sarap kahit maanghang. Meron ding maanghang na suka bilang sausawan ng inihaw, pero mas matindi ang anghang noon kaysa doon sa kinilaw. Pati sina Buboy at Lito ay hindi rin kinaya ang sausawan at nagtsatsaga na lang sa kinilaw. Natatawa pa nga sa amin sina Rojo at Lola Esther dahil para daw kaming sinapian sa sobrang pawisan at pamumula ng mukha. Paano ba naman kasi? Ngayon lang po kami nakakain ng ganito kaanghang na ulam. May maanghang pang sausawan. May galit po ba kayo sa amin, Lola Esther? Para kasing papatayin niyo kami sa anghang eh. Reklamo ko pa rito. Ay, pasensya na. Hindi pala kayo sanay sa maanghang. Nagsalita naman si Rojo.
Ganito talaga kami rito, gumawa ng sausawan, maanghang. Hindi kami nakakakain ng maayos kapag walang sili sa hapag. Kaya masanay na kayo dahil araw-araw ganito ang ulam natin, may maanghang. Natatawang paliwanag pa ni Rojo, kaya sumingkit na lang ang kilay namin sa kanya. Huwag kayong mag-alala mga apo, ipagtitimpla ko kayo ng gatas mamaya. Para maibsa naman ang anghang ng kinain nyo. Wika pa ni Lola Esther. Salamat po Lola, pero hindi po ba kayo natatakot na baka magkasakit kayo ng almuranas niyan? Tanong ko pa na may bahid ng pag-aalala. Naku iho, huwag kang mag-alala. Sanay naman ang sikmura ko sa maanghang na pagkain. Tsaka nakakatulong din ito sa maayos na pagdaloy ng dugo at mabilis na pagtunaw ng mga taba ko sa katawan. Paliwanag pa ng matanda. Napatango lang ako at nagpatuloy uli sa pagkain kahit parang may kasamang apoy ang kinakain ko. Pagkatapos namin kumain, pinagtimpla kami agad ng gatas ni Lola Esther. Humiwa rin siya ng isang malaking papaya para makatulong rin daw sa mabilis na pagtanggal ng anghang sa dila namin. Habang inuubos namin ang panghimagas ay napansin ko sa gilid ng mga mata ko ang bahagyang paggalaw ng rifle noong bigutilyong lalaki na nasa loob ng painting. Natigilan ako sa pagkain, saka tinitigang maigi ang litrato ng lalaki. Ngunit bumalik din sa normal ang sandata noon kung papaano nakapwesto. May problema ka ba, Emong? Tanong pa sa akin ni Rojo nang mapansin akong nakatulala sa painting. Hindi naman. Nahihiwagaan na ako sa painting na yan. Sino ba kasi ang lalaking yan? Tanong ko pa rito. Siya ba? Ayon kay Lola, sila raw ang may-ari ng bahay na ito. Isa siyang Espanyol na may lahi ring Pilipino dahil nakapag-asawa ang tatay niya ng Pilipina rito. Sabi ni Lola, matagal na raw nakalagay ang painting na yan simula pa noong maliit siya. Ang sabi pa nga niya, yan daw ang nagtataboy ng malas na pumapasok sa bahay na ito at nagdadala ng swerte. Sa paglipas ng panahon, hindi nagbago ang painting na yan. Ganyan na ganyan rin yan simula nang maipinta. Ayon kay Lola, ay munting ala yan para sa kanyang asawa, na kahit patay na ay nananatili pa rin sa bahay ang kanyang alaala at hindi ito mawawala. Minsan nga natatakot din ako sa painting na yan. Kasi kakaiba talaga makatitig, parang tinataboy ka pa palabas. Mahabang salaysay pa ni Rojo sa akin. Hindi ba sumagi sa isip nyo na tanggalin na lang yan? Kasi baka may masamang espiritu pang pumasok dyan eh. Seryosong tanong ko pa kay Rojo. Hindi eh. Kailanman hindi pinatanggal yan ni Lola. Kahit na gustong ipatanggal yan ni Mama kasi natatakot din. Sagot pa ni Rojo. Ganun ba? Nakakapagtaka naman. Nasambit ko na lang habang tinititigan uli ang painting. May kakaiba akong nararamdaman sa painting na iyon na hindi ko maipaliwanag. Yung pakiramdam na parang nangahatak ito ng kaluluwa ng sino mang tumitig dito. Maya-maya pa ay bigla akong nagulat nang tapikin ako sa balikat ni Buboy. Hayop ka, Buboy! Huwag kang manggulat! Singhal ko pa sa kanya dahil kamuntikan na yata akong atakihin sa puso sa pag-aakalang kamay na ng lalaking nasa larawan ang humawak sa akin. Pasensya ka na, Emong. Mahihilingin lang sana kasi akong pabor sa'yo. Baka pwede mo akong pagbigyan. Saan pa ni Buboy na nakuha pang umisi sa kabila ng ginawa niya. Sarap mo ring sungal-ngalin sa ngalangalan, no? Ano naman yun? Gigil na tanong ko pa. Hindi pa rin kasi makamubon ang puso ko sa panggugulat niya. Emong, pwede mo ba akong samahan Jumerbox? Natatakot ako eh. Pakiusap pa sa akin ni Buboy. Anak ng tuko naman, Buboy oh. Kaya naman pala. Tigil-tigilan mo kasi ang pagkain ng sobrang dami. Ngayon ka pa nagpasama kung kailan gabi na. Wika ko pa kay Buboy. Kaya nga ako magpapasama eh, kasi gabi na. Sige na Emong, samahan mo na ako. Ayaw akong samahan ni Lito eh. Natatakot din daw siya. Tsaka, buong araw ko itong karga, di ba?
Maghapon akong kumain, tapos ngayon lang ako magdidiskarga. Kaya sige na, samahan mo na ako. Ikaw naman ang pinakamatapang sa ating apat, di ba? Pagsusumamo pa ni Buboy sa akin, pero napatingin kami kay Rojo dahil nagbuluntaryo ito na samahan si Buboy. Subalit bigla naman siyang tinawag ni Lola Esther na kasalukuyang nasa kusina. Magpapatulong daw ito sa pagpupunas ng mga pinggan matapos mahugasan. Wala kasing katulong si Lola Esther at mag-isa lang siya sa bahay na iyon dahil lumipat na raw sa malayong lugar ang mga anak niya magmula ng magsiasawa. Yung iba naman ay nasa ibang bansa na. Sige na Rojo, tulungan mo na lang doon ang lola mo. Ako na lang ang sasama dito kay Buboy. Uy, Lito, sumama ka na roon kay Rojo sa kusina para makatulong ka rin doon. Maotoridad na utos ko pa kay Lito. Sige, salamat Emong. Siya nga pala, nasa labas yung palikuran dito, sa may likurang bahagi ng bahay. Lumabas lang kayo ng pinto, tapos lumiko kayo sa kanan. May puso roon at may makikita kayong kamalig na manukan. Diretsuhin nyo lang yun at makikita nyo na ang banyo sa may bandang dulo. Paliwanag sa amin ni Rojo. Tumango lang ako at lumabas na kami ng bahay ni Buboy. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 23. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.